Sige, lesson 5 tayo guys. This is about buoyancy. Okay? Si buoyancy, na-introhan na natin doon sa lab activity nyo. Except doon sa isang set. Yung other set, may initial idea na kayo ng buoyancy. So to define buoyancy, ito lang yung ability ng isang object na mag-float sa isang liquid. Ang concept ng buoyancy ginagamit sa pag-design ng mga ships, mga submarine, o kahit ano pa mang object yan na pwedeng partially or fully immerse sa isang liquid. Okay, so for this lesson, ang learning outcomes natin, una, define the terms buoyancy. So yun, na-define na natin no, ability ng isang object na mag-float sa isang liquid. Center of buoyancy, ito yung center of gravity nung nakalubog na portion ng object. Mamaya i-discuss natin in detail. Center of gravity, alam nyo na to, kung saan nag-act yung weight. Pangalawa, i-explain natin ano yung Archimedes principle at kung paano niya ito na-formulate or na-derive. And ano ba yung significance nito sa buoyancy? And then of course, magsosolve tayo kung paano isolve ang buoyancy. Hindi lang buoyancy, magsosolve tayo kung paano isolve ang mga engineering problems na involve ang buoyant force. Okay, so may ano din dito, may statics dito. Kasi weight to kasi force to. Okay? So, according sa prinsipyo ni Archimedes, yung upward buoyant force daw, so i-denote natin yun as F sub B, that is exerted on a body immersed in a liquid, whether fully or partially submerged, is equal to the weight of the liquid that the body disperses. Sa madaling salita, yung weight daw, yung buoyant force daw na nag-a-act sa isang object na nakalubog is equal sa liquid na ginalaw nung object. Kaya ito nagfo-float. Yung buoyant force yung rason kung bakit nagfo-float yung object. May upward force kumbaga. So, intindihin natin tong figure. Meron tayong isang object dito. Ang weight niya daw guys, or ang mass niya is 5 kg. Reading lang to reading. So, nakatapat tong reading sa 5 kg. Okay, so may container tayo dito. Malaking container. May liquid. May butas dito part. Tas maliit na container. May butas dito So, nung nilubog yung 5 kg na object, ang naging reading guys sa ating scale is 3 kilograms. Okay, paano nangyari yon? Kasi kinontrahan siya or may nag-resist sa 2 kilogram na force niya. So, may naging upward na 2 kilogram dito. Diba 5 kilogram yung pababa, may 2 kilogram na pataas. Kaya naging 3 kilogram yung reading dito. Etong 2 kilogram dito, ito yung buoyant force. Okay? Yung magnitude nito na 2 kg is also equal to the weight or to the mass of this liquid na lumabas sa container. So, ito guys, simply yung liquid that the body disperses. Ito yung na-disperse na body or na-displace na body. Okay, kung ano yung weight ng gumalaw na tubig or natanggal na tubig or tumaas na tubig kung wala mang butas dito. Diba kung walang butas dito part, tataas yung tubig dito pag ilulubog mo to. So kung ano yung weight nun, yun daw yung equivalent buoyant force. Okay? So ito guys, 5 kg to, diba? Yung original weight niya. Nakalubog siya fully submerged. Kung hindi to fully submerged, kung sakaling nagfo-float siya dito, mag-i-equal yung
buoyant force tsaka yung weight. So magiging 5 kilograms to, kumbaga. Kung nagfo-float siya. Ganun yung principle doon sa buoyancy. Kapag equal yung BF sa weight ng BF daw, yung FB pala, nasanay kasi ako sa BF. Kung equal yung FB sa weight ng nilagay mong object sa liquid, magfo-float yan. Okay, magfo-float. Okay? So, ganito yung tsura ng FB din yan. Kung sakaling nag-float. Sakaling equal yung weight tsaka yung buoyant force FB. So, alam natin na yung weight W is nag-a-act yan sa center of gravity CG. Okay? Now, yung FB o yung buoyant force, nag-a-act po siya sa center of buoyancy. Usually located yan sa baba ni CG. Iba to dun sa CP, center of pressure. Wala na tayo dun. 3D na tong object natin. 3D na to. 3-dimensional. So we have here the center of buoyancy. Ito lang guys yung centroid nitong nakalubog na portion. Nitong nakalubog na portion ng object. Centroid niya yung CB. Yung CG, centroid ng buong object, di ba? Centroid ng buong object. Doon nag-a-act si weight. Yung CB naman, center of buoyancy tawag natin dyan. Doon nag-a-act si buoyant force. Again, center of buoyancy, yun yung centroid ng nakalubog. Tandaan nyo po yung concept na yun, center of buoyancy. Okay? So, sabi natin kanina, yung value ni FB, guys, is actually equal sa weight ng liquid na na-disperse. So, tatawagin natin yung W sub D. Okay, so, kung sakaling ito, originally siguro, andito yung level ng tubig bago mo nilagay yung object. So, nung nilagay mong object, tumaas siya dyan. So, kapag kukunin mo yung weight nitong tumaas na tubig, pag gamma times volume lang yung weight, yun na yung value ni FB. Okay? So, again, yung weight disperse or yung weight nitong red na to is simply equal to the unit weight of the liquid times the volume of the dispersed liquid. Volume nitong red na to. Okay, hindi mahirap guys isolve tong VD. Kasi, kung isipin nyo mabuti, yung VD or itong red na volume dito is also equal to the volume of this submerged portion of the object, diba? Kung ano yung volume nitong nakalubog, yun din yung volume na itataas ng tubig. Okay? So, kunyari dito, balik tayo dito. Eto. Kung gusto mo i-solve yung volume nito, itong lumabas na tubig, kunin mo yung volume nitong nilubog mo. Kasi fully submerged siya. So, kung ano yung total volume nito, yun yung volume nitong na-disperse na liquid dito, na yung mass niya is 2 kg. Okay? So, ganun yun. Now, quick story time. Paano ba na-formulate ni Archimedes itong kanyang principle? So, principle guys ni Archimedes yung ginamit sa buoyancy. Okay. So, nung panahon ni Archimedes, meron actually king doon sa lugar nila. Hindi ko alam pangalan nitong king, basta king siya. Ngayon itong si king, nagpagawa siya ng corona sa isang goldsmith. Okay? So, binigyan niya ng gold coins yung goldsmith. Sabi niya, i-convert mo to ng gawin mong corona to. Mag-mold ka from these gold coins ng isang corona. So, ito yung corona. Ito yung binigay ng goldsmith sa kanya. Pero ito, overthinker. Itong king na to. So, hindi siya, wala siyang tiwala dun sa goldsmith. Ang tingin niya, nahaluan to guys ng silver. Okay, so, gusto niyang malaman yon itong king. So, tinawag niya sa Archimedes. Okay, sa Archimedes kasi, sikat yan na engineer tsaka physicist noon. So, tinawag niya sa Archimedes. Gusto niyang ipa-legit check itong gold
crown. Kung totoo bang full gold to. Kung nagamit ba lahat ng coins na binigay niya doon sa goldsmith. Or baka na-scam siya. So, syempre, pumayag to. King niya yan eh. Baka papatayin siya kung ayaw niyang sundin, no? So, pumayag siya. Pero, hindi niya alam kung paano. Initially, hindi niya alam. Okay, so, okay lang yun kay King. Okay lang yun. Pero may tiwala siya sa kanya. So, sa pag nalaman mo, let me know immediately. Okay, so after some time, si Archimedes, nag-isip-isip siya ng ways paano niya ma-verify kung may halong silver ba tong crown na to. Okay, ang naisip niyang solusyon is to compare the density of this crown doon sa density ng gold na binigay ni King doon sa goldsmith. So, alam kasi ni King kung ano yung amount ng gold coins na binigay niya dun sa goldsmith. So, may initial data na si Archimedes kung ano yung density ng gold coin na yun. Pero ang problema niya, ano ba formula ng density? Mass over volume. Okay, yung mass nito, para makuha tong density ng crown na to, kailangan niya yung mass niya tsaka yung volume niya. Alam na nila yon, yung relationship na yon by that time, no, na mass over volume yung density. Okay, so yung mass, madali lang kunin, kikiluhin niya lang to, makukuha niya yung mass nito. Paano yung volume? Sobrang nito guys. Ito actually yung crown. Ito yung shape niya. So paano mo kukunin yung volume nito? 'Di ba? Paano mo kukunin yung volume? Okay, until such time, nung habang naliligo si Archimedes sa kanyang bathtub, na-realize niya guys na kung ano yung volume ng lumubog niyang body part, yun din yung volume ng naitapon na tubig. Okay, kung ano yung nalubog, yung volume ng lumubog niyang body part, kunyari yung lower body niya, kung ano yung volume ng lower body niya, yun din yung volume ng tubig na naitapon or tubig na tumaas sa kanyang bathtub. So yun na yung pinaka-idea niya kung paano ma-solve yung volume nitong crown. Ilulubog niya lang yung crown sa isang container. Siguro yung container na yun may reading. Tapos from that reading, dun niya ma-extract yung volume ni crown. Okay, so actually nung nalaman niya yun, di ba, habang naliligo siya, nalaman niya yun, tumakbo siya sa sa kalsada. Sumigaw-sigaw siya ng Eureka. Legit yun. So nakita ng mga tao yung niya, yung private part niya. Parang nakadiscover kumbaga siya ng apoy that time kasi nadiscover niya yun. Okay, so eventually ginawa niya yung procedure na yun, nilubog niya tong crown sa isang container, and then from that experiment or from that procedure, nakuha niya yung volume nitong crown. So eventually nakuha niya yung density nitong crown. And ang kinalabasan, magkaiba. In a significant amount, magkaiba yung density nitong crown sa density nung gold na binigay nung king. So in short, na-scam nga yung king. So na-scam yung king, pinapatay niya yung goldsmith. So that is the story of how Archimedes derived his principle on buoyancy. Okay? So sabi niya, yung weight daw ng nakalubog ay yung volume ng nakalubog na object is also equal to the volume nung naitapon na object. Okay? So balik tayo doon sa buoyancy. Gamitin natin yung kanyang principle. Okay, so sabi natin, o sabi ni Archimedes, when an object is immersed in a liquid, the volume of the liquid it displaces or disperses is also equal to the volume of the submerged portion of the object. So yung VD natin kanina, guys, no, masosolve mo yon by solving the volume submerged or yung submerged volume nung sa object. Volume of the submerged portion
of the object. So, balikan natin yung figure kanina. Pero applyan na natin ng static. So, at equilibrium condition, ang weight ng object is equal to the buoyant force. Okay, yung weight, alam natin na this is just unit weight ng object times yung volume ng object, di ba? Yung lagi kong sinasabing formula sa inyo, weight is equal to gamma volume. Okay? And then yung FB, ito yung WD kanina dun sa naunang slide natin. The buoyant force is equal to the weight of the dispersed liquid. So, weight din yon. WD is gamma VD. So, magiging ganito. Okay? Gamma object is the specific weight of this object, kung ano man to. Bibigay naman yan. Or pwede rin pa-solve. V object is the total volume of the object. Kasi you're solving for the total weight of this object. So, kailangan mo yung total volume. Okay. It's now equal to FB. Kung saan si FB is gamma ng liquid times yung volume displaced. Pero since si volume displaced is equal lang sa submerged volume, yung submerged volume guys, ito yun, itong green na to. Yung volume nitong nakalubog. Actually, nung minemorize ko tong formula ni buoyancy, yung VD, pinalitan ko yan ng V lubog. V lubog para madali kong matandaan kung ano yung volume ng nakalubog dito sa object. So, V sub yung ginamit ko dito para mas professional naman tignan, no? Pag V lubog, parang ewan naman kasi, no? So, kayo, pwede nyong palitan to ng V lubog. Ganun ginawa ko nung nagre-review ako ng exam. So, V lubog. Okay, so pwede ba natin i-simplify ito, guys? No, kasi yung gamma liquid natin, diba may formula tayo? Pag kukuha ka ng gamma ng isang liquid, kunin mo lang SG niya, i-multiply mo sa gamma ng tubig. Diba ganyan yan? So, itong gamma object, magiging SG object times gamma H2O. And then itong gamma liquid, magiging SG liquid times gamma H2O. So, magkakancel yung H2O sa both sides. Magkakancel yung H2O. So, magiging ganito. Okay? So, ito na yung formula natin. Kapag mag-FBD tayo ng involve yung buoyant force na nagfo-float yung natin yung tubig. Ay, yung tubig, yung object. So, hindi lang ganito kasimple. Meron pa kasi kapag kunyari may rope dyan, no? Tapos may naka-attach na something or pwede din sa baba may naka-attach na something. So, pwede ganun. So, i-add mo yun sa sa FBD mo. Depende kung upward or downward yan. Okay? Meron naman tayong problems mamaya. Pwede rin yung may nakapatong dito, no? Pag may tao dyan. So, i-consider mo yun sa downward force. Pwede yun. Okay? So, yun na yung lecture sa buoyancy. Now, let's solve some example problems. Ay, hindi ko pala napaka. SG object, specific. Self-explanatory naman yan. Nilagyan ko na ng mga subscript. Okay na yan. Okay, so sample problems tayo. Number 1. A log floats in water with 1/4 of its volume above the water surface. Compute the specific weight of the log. Okay. Lipat tayo. Yan. So, sabi, meron daw kahoy na nagfo-float sa tubig na kung saan yung 1/4 daw ng volume ng kahoy na yun is nakalutang or nagpro-protrude kumbaga sa surface ng liquid. So, parang ganito yung figure natin. Nyari ito yung log na lang, naka cross section. Di naman natin kailangan yung yung kung anong shape siya based dito sa problem.
Tapos, ito yung surface ng liquid. Kung lang ako nagre-record. Okay, so, ang sabi, yung volume daw nito guys, yung volume ng nakalutang, tawagin nating V up na lang. V up, siya yung nasa taas. V up is 1/4 ng volume nitong object. Okay, yung V object, yan yung total na volume ng object. And then, kung 1/4 yung nakalutang, ano din yung volume ng nakalubog? Tawagin nating V sub na lang. Ano din yung volume nakalubog? Eh di 3/4, diba? 3/4. 3/4 ng V object. Okay? So, yung mga nag-act na forces dito is meron tayong weight nung lag. Meron ding buoyant force dito. Kaya siya lumulutang. So, applying summation force vertical, yung weight is equal to the buoyant force. Okay? Yung W na weight is yan yung weight ng object. So, ang magiging kalabasan yan is gamma volume ng object. Okay? And then yung buoyant force, na dinefine natin kanina, yan lang din yung weight ng dispersed liquid na kung saan yun yung equal sa gamma ng liquid times V sub. Diba? Na-define natin, na-explain natin kanina na yung dispersed volume is also equal to the volume submerged or the submerged volume of the object, which is yung 3/4 dyan. Okay? So, paano to? Ang pinapahanap sa atin specific weight ng lag or specific weight ng object. Ito yun. Itong gamma object yung pinapahanap. Yan yung unknown natin. Okay, yung V object. O, ganyan muna yan. Hindi natin alam. Gamma liquid. Ano bang liquid to? Water. So, 9.81. Yung V sub. O, V sub, meron tayong value. 3/4 ng V object. So, magiging ganito lang siya. Substitute lang natin. Magka-cancel yung V object guys. So, 9.81 to, di ba? Kilonewton per cubic meter. Tapos yung V sub, 3/4 ng V object. So, cancel to. O, di kuha na yung ano. Kuha na siya. Ano ba to? Wala akong calculate. 9.81. Uy. 9 point... Ha? Ba't nawawala? Bakit ka nawawala? 9.81 times 0.75. 7.358. 7.358 kilonewton per cubic meter. As simple as that. Answer for number 1. Okay, number 2 na agad tayo. Okay, a 0.313 pound baseball. Balik ko ngayon para mas maayos. Okay, 0.313 pound baseball, 3 inches in diameter, is floating on water. Determine the fraction of the baseball that is submerged. So, baseball, sphere, 3 inches daw yung diameter. Magfo-float sa tubig. Pinapahanap sa atin yung fraction or yung percentage ng nakasubmerged na volume. In other words, ilang percent daw ng total volume yung submerged volume. Okay, so parang ang kukunin natin dito blank ng V object. Parang kumbaga V submerged is equal to blank percent ng V object. Parang ganon. Ilang percent ng V object yung nakasubmerged. So, ganon ulit yung figure natin dito. Halos similar lang. Sphere yan, di ba? Okay, so given yung given yung diameter ng sphere. So,
Makusolve agad natin yung volume niya, di ba? 3 inches. 3 inches. So, masasolve agad natin yung volume ng object. Yung volume ng object, anong object ba yan? Ball daw. So, sphere yan. Volume ng sphere is 4/3 pi r cube. Okay, diameter yung given sa atin. So, hatiin lang natin para maging radius. So, magiging 4/3 pi 3/2 cube. Naka-inches to. Gawin nating foot para ano. Okay, kailan ba gawing foot? O, sige, ganyan muna. Ganyan muna. Tingnan natin mamaya kung kailangan natin to i-convert ng foot. Iwan ko muna ng ganito. Naka-inches to. Okay, so dito, again, may nag-act yung weight. Kahit di nyo na i-locate yung ano guys, yung centroid, tsaka yung, center of buoyancy. Hindi naman kailangan dito sa problem. So again, summation force vertical, W is equal to FB. Oh, guys, given na yung weight natin ha, 0.313 pound. So, wag nyo na gawing gamma volume yung weight dito. Kasi given na po siya, 0.313. Yung FB, kailangan natin gawing gamma liquid times V submerge. Diba? So, yung weight natin dito, 0.313 pound. Yung FB natin, diba? Gamma liquid. V lubog. Sige, lubog lagay ko. V lubog. So, ito, yung gamma liquid natin, ano ba to? Ano ba yan? Gamma liquid natin is tubig to. So, naka-English, this is 62.4 pound per cubic foot. V lubog. So, kuha natin yung V lubog. May value tayo ng V lubog, guys. Magkakancel yung pound. So, naka-cubic foot. Ano ba to? Cubic foot. 0.313 divided by 62.4. 5.016 times 10 raised to negative 3 cubic foot. Hindi ito yung required guys ha, kasi fraction determine the fraction of the baseball. So percentage siya ng total volume. So therefore, i-divide lang natin to guys sa total volume para makuha kung ilang percent siya ng total volume. So meron tayong total volume dito na isosolve dapat natin kanina, pero buti na lang hindi natin agad kinonvert para dito na lang tayo mag-convert. I mean buti na lang hindi natin tinuloy isolve para dito na lang tayo mag-convert, pero pareho lang naman Dami ko pang sinasabi. So 1/12 to no, kasi 1 foot is 12 inches. So para maging foot, i-cube mo yan syempre. Kasi naka-cube dun yun yung yung gusto mo i-convert. So kailangan mo i-cube. Diba? Basic conversion. Okay, solve natin to. 4/3 pi 1.5 cube times 12 raised to negative 3. 8.181 times 10 raised to negative 3 cubic foot. Okay, so ay di-divide lang natin yan para makuha kung ilang percent ng total volume yung nakalubog. 5.016 times 10 raised to negative 3 cubic foot is to 8.181 times 10 raised to negative 3 cubic foot. So cancel. So makukuha natin kung ilang percent or kung ilang decimal ng V object ng V object yung V lubog. So 5.016 over 8.181. 0.613
yung volume ng kalubog is 0.613 ng volume, total volume ng object. Yan. Or in other words, 61.3% ng total volume, yung volume nitong nakalubog dito. 61.3% ng kabuuang volume. So, yung natirang volume sa taas is 100 minus 61.3. That is about 39.7% ng total volume yung nakaprotrude sa taas. Okay? Next prob. Okay. So, ito guys. Ito yung pinaka tawag dito. Typical problem sa buoyancy. Itong iceberg na lumulutang sa seawater. Okay. Meron na tayong iceberg, SG niya 0.92, floating on salt water na may SG na 1.03. Kung ang volume ng ice sa taas ng water surface is 1,000 cubic meter, ano daw yung total volume ng ice? Okay. So, ito. Drawing muna natin. Meron tayong iceberg. Dito natin ilagay yung seawater, no? Seawater. So, hindi na siya 9.81. So, ang volume daw nito, guys, nung naka V-up na lang, V-up, diba? Is 1,000 cubic meter. Okay. Ano pang given? Wala na. Ay, given yung SG niya. SG ng ice is 0.92. Samantalang SG nitong liquid dito is 1.03. So, ito naman yung V lubog. Yung nasa baba ng tubig. Okay. So, again, ganun ulit. W is equal to FB. Ulit-ulit yan, guys. Unless may nakapatong nga dyan or may mga tension cable. Okay, so alam natin na yung W again is gamma ng object times volume ng object is equal to gamma ng liquid times volume ng nakalubog. Yun. Okay? So, dito. Solve muna natin yung diretsuhin na natin, di ba? Kapag gamma ng isang object, pwede mo gawing SG ng object times gamma ng tubig. Di ba? Ganyan yan. Okay. Bago tayo mag-substitute, dapat ang sinusolve natin dito is yung total volume, di ba? Or yung V object. Ito, V object yung sinusolve natin. Pero may V lubog dito. Paano natin, magagawa ng paraan? So, given na guys yung volume ng nasa taas na portion ng iceberg. Okay, so, madali lang to. Pwede mo sabihin, di ba, na yung total volume is equal to V up plus V lubog, di ba? Tama. Total volume. So, pwede mo sabihin, lipat mo yung V up sa kabila. V lubog is equal to V object minus V up. Yung V up mo, given nga, di ba? So, may V lubog magiging V object minus 1,000. Okay, so, yung gamma ng object is what? Magiging 0.92 times 9.81. Yung V object, yan yung unknown, is equal to gamma ng liquid. So, SG ng liquid times 9.81. So, hindi na kasya. Yung V lubog, palitan na natin ng V object minus 1,000. So, shift solve. Shift solve na lang natin. Ayoko na simplify pa, tinatamad ako.
para mabilis tong video. So, 0.92 times 9.81 alpha x, alpha equal 1.03 times 9. Ay, magkakancel tong 9.81 pala. Pero, okay lang kahit ilagay nyo. Pero para mas madali, no? I-cancel nyo na lang. 0.92x 1.03 alpha x minus 1000. Shift solve. Bang. 9363.636. Ay, ba't red? 9363.636 cubic meters. Yan. Okay. Yun na yun. Yun na yun, di ba? Total volume of the object. Okay, next. Number 4. A block of wood 0.20 meters thick is floating in seawater with its top base flush with the water surface. The specific gravity of wood is 0.65 while of seawater is 1.03. Find the minimum area of a block which will support a man weighing 80 kilograms. Okay, so paano to? So meron daw tayong block of wood na naka-flush daw yung taas niya sa ano. Naka-flush daw. Ayan, ganyan. Yung tubig. May tao daw dito. Diba? Kasi ano daw yung may weight daw dito na 80 eh. Smile natin. Ayan, no? Okay, so given yung anong given? Thickness nito. Bakit T given nga, di ba? 20. 0.20 pala. 0.2. Ano pa? Specific gravity ng wood. So, given yung SG ng wood. 0.65. SG din ng seawater. Pero kahit di given yung seawater, dapat alam yung 1.03 yan, ha? Yung kakalimutan yan. So, yung mga forces na nag-act, guys, di ba? May buoyant force, FB. Merong weight yung block of wood. Meron ding weight tong man dito. So, W man. W wood. Okay. So, applying equilibrium summation force vertical. So, we have weight ng man plus weight ng wood is equal to the buoyant force, FB. Okay. So, weight ang kailangan natin. Yung 80 kg is nakamass yan, di ba? So, paano kunin yung weight kapag given yung mass? I-times mo saan? Sa gravity. So, yung W man magiging mass ng man times gravity plus weight ng wood. This is gamma volume. Gamma volume. So, gamma ng wood, volume ng wood is equal to FB, gamma ng liquid times ano ba yun? Volume ng lubog, volume ng nakalubog, which is also equal sa ano, yung volume ng nakalubog, guys, equal din sa volume ng ano guys, yung volume ng nakalubog, di ba, is equal din sa total volume ng wood kasi naka-flush eh, di ba? So pwede natin sabihin dito na yung V wood is also equal to V lubog. Okay? So i-simplify ko lang tong ano, equation natin. Kasi pero kahit di nyo gawin to, pero trip ko lang gawin. Alam natin kasi na yung gamma is rho g.
Diba? Alam natin yung gamma is rho G. So, pwede kong gawin tong mga gamma dito ng rho G para makancel yung G. Para makancel yung G. So, try natin. Magiging M-man G plus gamma wood. Babaw ko talaga. Rho wood. Yung gamma wood magiging rho wood G. V wood is equal to rho liquid G. V wood na rin tong V lubog kasi same lang. So magka-cancel actually dito yung G. Diba? Kasi common term sila. O, paano yung rho wood? Eh, diba yung rho ng any object is SG ng object times rho ng tubig. Parang ano lang din. Parang gamma lang din. So, yung M-man, lagay natin. M-man. Saan si M-man? 80. Plus, rho ng wood. SG ng wood, 0.65. Times SG ng, rho ng tubig. So, 1,000. Times V wood. Ano yung V wood? 0.2 times, di ba 3 dito guys? I-move ko nga to. Ay shit. Po. Di ko pa pala cleaner kung ano yung kukunin, no? Sorry. So, di ba naka 3D itong, ito yung wooden block natin guys. 3D ko lang. Hira ka sir, di mo pala cleaner yung kukunin. Baka solve ka dyan. Sorry excited eh. Okay, so ito yung wood na naka 3D. Ito yung thickness na given sa atin. 0.2. Ang tanong sa atin, ano daw tong area nito guys? Ano yung area daw niyan para makarry niya yung man na naka-flush yung taas niya sa liquid? Okay, yan yung tanong, itong area dito. So, tatawagin natin tong A. A wood na lang, A wood. Okay, A wood. So, kung A wood yan, kung kukunin mo tong volume na tong wooden block, di ba magiging ano yan? 0.2 times A wood. Or thickness times area. Or kumbaga, length times width times height. Kaso, yung length times width mo, ginawa mo na lang A wood. Ginawa mo na lang area. Okay, so yung V wood natin dito, itong V wood dito, magiging 0.2 ng A wood. Okay, dito ko na lang ilagay. Yung equal, dito ko na lang sa baba. Equal. Rho ng liquid, SG ng liquid, 1.3 times rho ng tubig, 1,000 ulit. Kilogram per cubic meter. And then may V wood ka ulit, so 0.2 A wood. Shift solve mo na lang yan. Diba? Shift solve mo na lang. Shift solve na lang natin. Shift solve. Yan kayo magaling. You have 80 plus 0.65. 650 na nga lang. 650 na agad o. 650 0.2 alpha x. 1030 na agad to. 1030 0.2 alpha x. Chip sub 1.053 square meter area. Consistent naman yung unit natin, may kg, may square meter, may cubic meter. Okay? Di nyo alam na technique yun sa shift solve. Kunyari ganyan. Para mas madali lumabas yung sagot. Pagka shift solve nyo, di ba shift solve, may prompt na yun, solve for x. Tas pwede kang actually mag-input ng initial value. Ang gawin mo, mag-type ka ng any value na alam mong malapit sa sagot. Kunyari, ina-expect mo na yung sagot dito is around 1 to 5 square meter. So, siguro
initial input mo 3. Gitna nun. Para mas madali lumabas. Kasi kung yung initial input mo mas malapit sa sagot, mas madali siyang mag-shift solve. Ganun yun. Okay? Meron kasi yung iba sa inyo, no? Especially nung time din namin. Kunyari, mag-shift solve kami. Kunyari, mag-shift solve kami ng... Ay, shit. Sorry. Kunyari, mag-shift solve kami ng ganyan. Random lang yun, ha. Kunyari, may equation kami din na shift solve. Tapos yung nakalagay dito is naka-milyon. Hindi namin napapansin na naka-milyon yun. Tapos yung expected na sagot is nasa 0.0 something. Naka-milyon yung ano dito, yung number. So, ang gagawin ni CalQ, i-read niya lahat ng number from milyon papunta, pababa dun sa tamang sagot. So, ang tagal nun, guys. Ang tagal nun. So, always, before nyo ipindot yung yung equal, mag-input muna kayo dito pag tinatanong to. Solve for x. Input muna kayo ng mga number na sa tingin yung close sa sagot bago kayo mag-equal. Ganun gawin nyo. Okay, so yung sagot dyan, 1.053 ba yun? Tama pa yung na-type ko. Busi. Try ko nga ulit. Tingnan nyo. Try ko Try ko yung initial guess ko is 1 million. Ay, mabilis pa rin pala. Anyway, calcu kasi to sa computer, hindi actual calcu eh. So baka wala siyang effect pag calcu sa computer. Pero pag sa actual calcu, actually matagal 'yan. Lalo na kung apakahaba nung equation mo, tapos quadratic, let's say gano'n. Mahaba yan, matagal processing. Okay? Okay, so ito. Piece of lead SG11.3 is tied to a 130 cubic centimeter of cork whose specific gravity is 0.25. They float just submerged in water. What is the weight of the lead? So meron daw tayong cork tsaka lead. So sabi dito, they float just submerged in water. So, ibig sabihin nun, naka-flush. Pag sinabing just submerge, naka-flush. So, ano yung naka-flush? Yung cork. Kasi yung lead ang nakatali sa cork. Okay, so parang ganito siya. Parang ganyan, tapos flush. Ito yung ating cork. Ito yung lead. Okay, given yung SG ng lead. SGL tawagin natin. SGL 11.3. Yung cork given din yung SG niya. SGC 0.25. Ang tanong sa atin, ano daw yung weight ng lead? So, lagay natin yung mga nag-a-act na forces dito. So, syempre, una, lagi naman, weight nitong cork, WC. Tapos, may nag-a-act na buoyant force dito. Okay, ganun din sa lead, guys. As long as submerged sa tubig ang isang material or object, always may nag-act dyan na buoyant force. So, ito yung weight naman ni lead. Ito naman yung weight ni... buoyant force kay lead. FBL. So, pwede nyong pwede nyong padagdagan to siguro. I think pwede lang. Siguro try nyo na lang. Lagyan mo ng tension dito. Kasi may dyan may tali. May tension din dito.
So, ang pwede mong gawin, you separate the analysis first, no? Unahin mo siguro tong cork, you solve for T, tas lipat ka sa lead, you solve for WL. Pero, hindi ganun yung gagawin ko. Imbes na hatiin ko dyan sa may, sa may tali, i-analyze ko na lang sa whole. Kasi, parang mag-equilibrium lang din naman yung T dyan eh. Huwag mo na silang hatiin. So, at ganito na lang. Summation forces vertical na ako agad dito. Ayan. So, ano mangyayari? WC plus WL is equal to FBC plus FBL. Okay. So, yung WC, weight ni concrete yan. So, gamma volume. Gamma ni concrete daw. Ni cork. Ako sana naging weight ni concrete to. So, gamma ni cork times volume ni cork. Plus, weight ulit yan. So, gamma ni lead times volume ni lead is equal to buoyant force. Anong buoyant force? Gamma liquid times V lubog. Okay, so si FBC, yung buoyant force sa cork, is gamma ng liquid times volume ng nakalubog. Eh, ano ba yung nakalubog sa cork? Di ba yung buong volume niya din yung nakalubog? Itong cork. Kasi sabi sa problem, just submerge, naka-flush. So, buong volume tong nakalubog. So, VC din to. Yung V lubog mo dyan. Plus, buoyant force naman sa lead. So, gamma ng liquid times volume ng nakalubog na lead. Ano yung nakalubog na lead na volume? Yung total ulit. So, VL to. Huwag mo na gawing V lubog or V sub. Kasi buong volume yung nakalubog eh. Yun na yun. Okay, so kunin natin to. Given yung SG, pwede natin kunin yung gamma nila, itong mga material. I-multiply lang natin sa gamma ng tubig. Okay, so yung gamma C, may given pa pala ng may 130 cc. Yung cork, given pala yung volume ng cork, guys. So, VC is 130 cc. Ano yung cc? Cubic centimeter. Convert nga natin ng madali. What is the weight of the lead? In newtons na lang to, guys, ha. Yung required, di ko nalagay. I-edit ko na lang sa ano. In newtons. Okay, so kung newtons yung need nating unit, gawin nating cubic meter to. Okay, paano ba i-convert yan? I assume alam nyo na. Ano bang nangyayari, boy? 130 times 1 meter is to 100 centimeter cube. Kasi volume. 1.3 times 10 raised to negative 4. Raised to negative 4 cubic meter. Okay? So, gamma C. Diretsuin ko na dito, guys, ha. Hindi ko na yung isa-isa yung gamma C is equal to. Hindi na. Gamma C, diretsuin ko na. So, magiging 0.25 times 9.81 times 1.3 times 10 raised to negative 4. Yan yung gamma CVC. Plus gamma LVL. Gamma L, ang gamma L, 11.3 times 9.81 times VL. Di natin alam yung VL. Okay? Uy. Sige. Equals gamma liquid. Ano bang liquid to? Water. So, 9.81. 1.3 times 10 raised to negative 4. Plus gamma liquid. 9.81 ulit. Times VL. So, masasolve natin dito si VL. Yung volume nitong lead dito. So, pag nakuha natin yung volume ng lead, pwede natin kunin yung unit weight ng lead. I mean, yung weight ng lead.
Mamaya pakita. So, VL muna to. Shift solve natin. May makakancel ba dyan? O, labas natin yung 9.81. 9.81.25 times 1.3e negative 4 plus 1.3 alpha x. Alpha equal 9.81. Lalabas ko na lang 1.3e negative 4 plus alpha x. Tama ba? 9.81.25 times 1.3 times negative 4 plus 11.3x is equal to 9.81. Tama na yan. 9.466 times 10 raised to negative 6 cubic meter. So, volume yan nung lead. Ang pinapahanap, weight nung lead sa newtons. So, pwede din ko ninyo, weight is equal to gamma volume. So, weight ng lead is equal to gamma ng lead times volume ng lead. So, weight ng lead, gamma ng lead is SG ng lead times, since naka-newton dapat, 9, 8, 10 na gamitin natin dito as yung gamma ng tubig. So, VL, ano si VL? 9.466 times 10 raised to negative 6. Okay. So, nakastore na to sa x. So, x is equal to, so, ang gawin ko na lang 11.3 times 9, 8, 10 alpha x. Bang. 1.049 newtons. Answer for number 5. 1.04. Next. Yun. May beam na. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May beam na. Diba? Okay. So, meron daw tayong wooden beam. 5 meters yung length niya. Dito. 5M. Okay, ganito gawin natin. Dito ko na lang, para hindi masayang oras, dito ko na lang gawin yung mga ano niya, dimension. Okay, 5 meters daw to, di ba? 5 meters. Tapos, given yung SG niya. So, SG, ano ba to? Ano bang material to? Wood. So, SGW na lang. SGW 0.64. And then, yung cross-section daw, so kapag front view mo yung beam, ang makikita mo is square. Kasi 150 by 150 siya. Naka-side view yung beam, no? So, 0.15, 0.15. So, ito, ganyan yung front view niya. Hinge sa A. Okay, so hinge yung A. As shown in the figure. At what angle theta will the beam float? Gagusan yung theta dito. Ito ang theta. Dito ata yung theta dito, guys. Ayusin ko na lang pag isa-send ko. Yan. I think dyan yung theta. Yeah. Okay. So, ano na ngayon? Sige. So, may nagfo-float. I mean, may submerge dito na portion ng beam sa tubig. Ito, guys. Itong length na to. Itong length na to, yan yung nakalubog sa tubig. Tawagin nating, ano ba magandang letter? X na nga lang. X. Okay? So, alam natin na si weight nag-act sa gitnang-gitna. Let's say dito yung gitna.
weight ng beam. Or weight ng wood, so WW. Isa lang naman yung weight dyan, so W na lang. Okay. So, hindi gitnang-gitna yung X, Hindi natin alam eh. Hindi natin alam yung length kung saan siya nakalubog. So, not necessarily 2.5 yung X dito. Hindi mo alam. Okay, yung buoyant force saan nag-act? Saan nag-act si buoyant force? Sa center of buoyancy. Ano ulit si center of buoyancy? Centroid ng nakalubog. So, kung X yan, yung nakalubog, itong buoyant force, dito nag-act sa gitnang-gitna. Okay, kung ipa-plot mo to, ako, nagkamali ako dito. Dito na lang. O, itong length na to. Kasi gitnang-gitna yung FB, guys. This is actually X over 2. Ito rin, X over 2. Kasi gitnang-gitna po siya. Si FB. Okay, so kunin natin. Malamang gumoment tayo sa A dito. May hinge eh. Parang tip na kasi yun, no? Parang hint na yun. Tapos, nakapag may hinge, usually magmo-moment tayo dyan. Pwede kasi natin, pwede natin makuha dito yung weight. Kasi given, guys, yung SG ng wood, given din yung volume ng wood. Diba? Kasi merong cross-section area yung wood, may length din yung wood. So, makukuha natin yung volume niya. Makukuha din natin yung unit weight niya. Kasi, given yung SG niya. Yung FB, hindi natin makukuha yun. Walang value. Kasi, hindi natin alam yung volume na nakalubog eh. Diba? X yung length nung nakalubog. So, wala tayong makukuha ang FB. So, malamang sa malamang, magmo-moment tayo sa A dito. Sa motion moment is equal to 0. So, kailangan natin ng distances ng mga forces papunta saan? Sa A. Okay? So, gawin natin yan. Dito ko na lang, dito ko siguro, extend ko dito, ito yung A, dito yung moment arm ni W, pag-moment tayo sa A para makuha yung theta, mamaya. Okay, so alam natin na, ano yung alam natin? Wala tayong alam. Hindi, may alam tayo. Itong distance na to, papuntang W. Ito. This is kalahati. 2.5. Tama? Kasi, si weight, nag-act sa gitnang-gitna ng beam. So, 2.5 yan. So, kung 2.5 yan, may triangle ka dito, tawagin natin tong, ano ba? A na lang siguro, A. Tapos B to. Okay na, A tsaka B. So, pwede natin actually kunin si A. Diba? Meron tayong triangle dyan. Kasus, ba't naging curve? Ito yung 2.5. Ito yung A mo. So, ito yung theta. Ano yan? Cosine. Diba? A is 2.5 cosine of theta. Yung B. Paano yung B? Paano yung B, idol? Paano nga ba yung B? Bihira, paano yung B? O sige, may triangle ulit tayo dyan. Okay, ito. So, B to. Ito yung theta mo pa rin. Ito ay 5 minus x over 2. Diba? Uy, na-move. Bobo. Sorry. Saan na yun? Ayan. So, 5 minus x over 2. Diba? Kasi yung B, papuntang FB yun eh. Okay, hindi mo pwedeng sabihin 2.5 plus x over 2 yung hypotenuse dyan. Hindi naman gitnang-gitna yung ano, yung x. So, 5 minus x over 2. So, yung B dito is 5 minus x over 2 cosine theta. Diba? Sakto lang.
Sakto na yan. O, mag-moment tayo sa A. Ayo, before tayo mag-moment, kunin muna natin yung tawag dito. Wait. Hindi tayo pwede mag, W is equal to BF. Hindi guys, kasi, di ba may reaction dito? May reaction dyan eh. May AY tsaka AX ka dyan eh. So, kapag gusto mo mag-W to BF, i-add mo yung AY. Kaso, unknown mo rin yung AY. So, wag na yan. Mag-moment na lang tayo sa A para makancel si AX and AY. Ay, ba't ko binura yun? O, sige. Whereas, sige, yung W. Sige na nga, idiretso ko na. Moment sa A. Moment sa A is equal to 0. So you have FB times B minus W times A is equal to 0. Tama. So yung FB is paulit-ulit gamma liquid volume lubog. Tama. Yung weight gamma object volume object. So, yung FB, ano yung gamma ng liquid? Ano ba to? Water. So, 9.81. V lubog. Ano tong volume na nakalubog? So, that is rectangular yan. Rectangle na solid. So, area times length. Ano ba yung area ng beam natin? 0.15 by 0.15 or 0.15 squared. Yung length niya is X. Kasi lubog lang yung kailangan natin sa FB, di ba? Lubog lang. So, 0.15 squared. Ito yung area. Times length na X. Times B na 5 minus X over 2 cosine theta. Tapos, minus W is gamma volume. Ala, na-move ko na naman. Gamma volume. So, gamma ng object. Ano ba gamma ng object? SG ng object times gamma ng water. Yan yung gamma ng object. Times volume ng object. Di area times length. 0.15 squared times yung full length niya na 5. Multiplied by A. Baka di na nagkasya. Move ko lang siguro guys. Para magkasya. Yan, dito na lang. Ano yung A? 2.5 cosine theta is equal to 0. Okay, so meron tayong makakancel yung cosine theta. Masasolve natin si X, no? Masasolve natin si X. Kasi common factor guys yung cosine theta, naka-equate sa 0. Okay, cancel siya. So, we can solve for X. I-shift solve na lang siguro natin. Try natin. Shift solve. Yeah. I-forward nyo na to. 0.15 spirit. Magka-cancel din yung ano. Unak naman. Cancel din to. Cancel. Oh, yan. Para mapadali. Yan. Off na. So, meron lang tayong alpha x 5 minus. Naka-equate kasi sa 0 guys. Kaya pwedeng mag-cancel yung mga common factor. Algebra yun, di ba? Okay, x, check ko lang, 5 minus x over 2 minus 0.64 times 5 times 2.5. So, shift solve ako. Yung initial guess ko is 3 kasi alam ko na less than 5 yung x.
O, 2. X is equal to 2. Itong saktong 2. meters. Okay, so kung x is equal to 2 meter, pwede natin kunin yung ano, yung theta. Pwede natin ba kunin yung theta? Pwede, kasi may 1 meter doon pala guys, oh. Kita nyo yung 1 meter doon. You know. Using that 1 meter distance. Okay, yung 2.5, hindi yan yung hypotenuse ng 1 meter, ah. Hindi mo pwedeng sabihin na ito yung 2.5, ito yung 1, ito yung theta. Mali yan. Hindi saktong-sakto sa gitna yung 1 meter. Okay? So, ang mangyayari, ito actually kailangan nating distance. Distance from A papunta dito. Okay, that is, kung x yung kabila, ito ay 5 minus x. Uy, yan. So, yan yung triangle natin actually dapat. Okay, so yan yung triangle natin para ma-solve yung theta. So, ito ay 5 minus x. Ito yung 1. Ito yung theta. Okay? So, ano yan? Sine. Sine of theta is equal to 1 over 5 minus 2. 1/3. Ano ang inverse sine ng 1/3? 19.47 degrees. That is our answer. Okay, sana na-gets yun na. Sana hindi nalito dito sa figure. No, yung weight ang saktong-saktong gitna. Napantay kasi, no? Hindi dapat pantay to guys eh. Nagkamali ata ako lang sa pag-plot. Itong ganon, itong position ng W dito, kung saan siya nag-act, hindi necessary nakalinya siya dito sa surface ng liquid. Hindi ganon. So, medyo may ano lang ako, pagkakamali sa figure siguro. Para mas magets siguro, ay shit. Pwede mo actually, okay, lipat na lang natin si weight. Para mas malinaw, dito natin siya ilagay. Dito. Yan. Mas nalito tuloy. Sige, dito na lang sa taas. Dito na lang. Okay, dyan na lang. Para mas ma-distinguish. Pero 2.5 pa rin yung ano niya, syempre ha. Kasi weight yan, gitnang-gitna nag-act yan eh. Inilagay ko lang dito para ano. Kasi baka malito kayo, yung gawin yung triangle. Yung 2.5 hypotenuse niya, tapos 1 yung height niya. Hindi na tama yun. Okay, so that's the solution for problem 6. Ngayon naman, last problem na. Yes, last problem. Okay, so last problem, drawing ko na agad to para bilis tayo. Ba't ko pa minove dito na? Okay, so basahin muna natin ha. Okay, meron tayong concrete block daw. Concrete block na given yung volume niya 0.04 cubic meter. Nakatali sa isang end ng isang wooden post having dimensions of 300 mm by 300 mm by 4 meters. So mahabang post siya, 4 meters. Tapos yung cross-sectional area niya is 0.3 by 0.3. Place in fresh water. Fresh water is simply water lang, then SG is 1. The specific weight of the wood, yun yung wooden post na may 4 meters, is 6.4 kilonewton per cubic meter. And yung concrete block na may volume
is 24 kilonewton per cubic meter. Determine the following: the length of the wooden post above the water surface, volume of additional concrete to be tied to the bottom of the post to make it stop flush with the water surface, the total weight of the concrete to make it stop flush with the water surface. So, ito yung figure natin. Okay, so explain ko muna siguro. So, yung wood natin is may protruding height. Bakit sir may protruding height? Ba't di natin inassume na naka-flush or lumubog? Kasi pinapahanap sa letter A. And the length of the wooden post above the water surface. So yun yung H guys, no? Yung letter A dito, yung H yung pinapahanap. Okay, so yung wooden post natin, again, yung cross-sectional area niya is 0.3 by 0.3. So, ito. Yung nakikita mo sa top view. Tapos, 4 meters yung total length niya. Ayan. 4 meters. And then, ito yung tali. Ito. Yan. Basta yan. Kita nyo na yung tali dyan, no? Yan. Tapos, nakatali yung concrete sa baba. Given yung volume ng concrete, given yung unit weight ng concrete, given din yung unit weight ng wood. Actually, given din yung volume ng wood. Isosolve mo lang, 0.3 by 0.3 by 4. Yun yung volume ng wood. So, ano to? Oh, ganun ulit. Parang similar siya guys dito. Sa cork kanina. Yung cork problem. Yan. Parang similar siya dyan. Kaso, ito naman, may nakaprotrude na kasi. May H dun. So, ganun ulit gagawin natin parang sa cork kanina guys. So, mangyayari dito, W, weight ng wood plus weight ng concrete dun sa baba is equal to FBW plus FBC. Okay? So, weight again, paulit-ulit to guys, gamma volume. FB is gamma ng liquid times V ng nakalubog. Okay? So, diretsuin ko na dito. Unahin natin sa WW. Ano yung weight ng wood? So, gamma ng wood, which is given, 6.4, times volume ng wood na 0.3 squared by 4. Yan yung volume ng wood, length times width times height. Plus, W ng concrete, weight ng concrete. Yung weight ng concrete is gamma ng concrete, given, times volume ng concrete, given, 0.04. Is equal to buoyant force sa wood. Okay, so yung buoyant force is equal to gamma liquid. Anong liquid ba to? Fresh water. So, 9.81. V lubog. Ano yung nakalubog na volume sa wood? Oh, tingnan nyo to. Itong nakalubog na height, ano to? Kung H yung nakataas, edi ito 4 minus H. Kasi 4 yung full height eh, di ba? So, ang nakalubog na volume is 0.3 squared times 4 minus H. Di ba? Plus, yan na yung FBW. FBC naman. Ano yung buoyant force sa concrete? So, gamma ng liquid again, 9.81. Times volume ng nakalubog na concrete. Ano ba yung nakalubog na concrete? Buo, di ba? Buong volume nakalubog sa kanya. So, 0.04 pa rin to. Oh, isa lang yung unknown, no? Makasolve na si H. So, solve na lang natin. May magka-cancel ba? Wala. 6.4 by 0.3 square times 4. Ito ilalabas na natin yung dito. 0.3 squared 4 minus alpha x plus 0.04. Tama ba? Check ko lang.
6.4, 0.3 squared, 4, 24.04, 1981, 0.3 squared, 4 minus x, plus 0.04. Shift, solve. Initial guess, sige, 2, pwede na yan. 0.748. 0.748. 0.748. Yung height na naka-protrude or yung length ng wooden post above the water surface. Yun yung H. So, letter B. Ang tanong sa B, ano daw yung i-add mong volume ng concrete para daw yung wooden post mo dito is ma-flush siya guys sa water surface or anong tawag dito? Masasagad. Yung top ng wood mo is sasagad sa water surface. So, paano i-analyze yun? O, pwede mo sabihin na yung volume na nakalubog ngayon ng wood is yung buong volume niya na. Ang magbabago lang sa formula mo is yung WC, yung FBW. Nagbago yung WC guys kasi madadagdagan na yung volume ng ng concrete di ba? May additional na. Magbabago din yung FBW kasi buo na yung nakalubog sa wood. Magbabago din yung FBC kasi nga nagbago din yung volume mo ng concrete. Okay, so i-drawing ko muna siguro dito para at least ma-visualize natin. Okay, so yung formula natin dito, ganun pa rin. Yun lang din naman yung mga nag-act na weight. Madadagdagan lang yung volume ng concrete. Pinapahanap yun. So, yung WW, ganun pa rin, 6.4 by 0.3 squared by 4 plus 24. Ito, magbabago to kasi madadagdagan na yung volume ng concrete mo, di ba? Yun yung tinatanong. So, sabi natin VC add na lang or additional volume ng concrete is equal to 9.81 0.3 squared. Ito rin, magbabago na to. Hindi na 4 minus h yung height niya. 4 na. 4 na kasi buong wood na yung nakalubog. Okay, plus dito na lang sa baba. 9.81 0.04. Again, i-add mo dito yung additional volume ng concrete. Okay. So, yan. Try natin. Shift solve. Ito na rin yun. Palitan na lang natin yung iba. Dito, may additional x ka na. Plus 81, 0.3 4 na lang to plus yun yung additional eraser yung additional volume ng concrete na kailangan mo para masagad yung top ng wood is 0.047 cubic meters. That's what you need to flush the top of the wooden post. Baliw. Letter C. Okay, last na. Finally. Ano yung letter C? Tanong. Total weight of the concrete to make it stop flush with... Oh, madali na lang to guys. Total weight na lang So, meron na tayong total volume. So, yung total volume ng concrete, yun na yung 0.04 plus 0.047. So, ito ay 0.087 cubic meters. So, kukunin na lang natin yung weight nito. Ano ba si weight? Diba? Weight is what? Gamma volume. So, ang gamma natin is 24
volume 0.087. Weight is answer 24 times 0.087. 2.088 unit kilonewton. Yo. Tapos na po tayo. So 7 examples. Sana sa loob ng 7 examples na yun is nagets nyo yung concept ng buoyancy. Equal lang siya. Yung buoyant force na nag-act sa isang object is equal to the unit weight of the liquid times yung volume ng nakalubog na portion ng object. So yun lang. Pag fully submerged, ito yung full volume ng object. Okay? So pag may tanong, huwag mahihiyang magtanong. Okay. End ko na to. Thank you sa pakikinig. See you next time. Bye-bye.